at this time of my life, when my family can only do so much, ang pinanghawakan ko talaga ay prayers. So, pag nagpe-pray ako, ang sabi ko, alam ko marami na kayong blessings na nabigay sa akin. And I'm very thankful for that. Kaya hindi ko pwedeng ma-question. Why me? What did I do to deserve this? Hindi ko yun mako-question. Kasi isa lang to compared sa napakadaming blessings na nabigay niyo na sa akin. I don't know kung anong plano niyo sa akin. I trust you. Thy will be done. Kaya lang, sana give me guidance para I know what the right decisions to make. Tapos after some time of continuous praying, parang nagkaroon ako ng enlightenment at saka realization. Yung sinasabi ng ko na kailangan yung specimen na kinuha sa akin dadalhin ko sa kanila so that they will make their own evaluation. Naisip ko paano kung magkaiba yung evaluation nila. So, sino ang paniniwalaan ko? I don't want to be placed in that situation kasi mas magiging confusing at stressful for me. Parang in a way, doon ako dinadala sa first surgeon. Tapos, dun sa isa ko pang naiisip na parang gusto ko lang sumurrender, huwag na magpagamot. Naisip ko kung hindi na ako magpapagamot, I will be placing my life into my hands. Meaning, parang ako na ang nagde-decide kung hanggang kailan yung buhay ko. Imbis na, syempre, ang Diyos ang magsasabi ko hanggang kailan niya kukunin yung buhay na pinahiram niya sa atin. With that realization at enlightenment, I talked to my husband tsaka my son. Sabi ko sa kanila na I'm willing to fight, lalaban ako, kahit anong gustong pagawa sa akin para gumaling ako, gagawin ko. Pero kung hanggang doon na lang talaga ako, wala na tayong magagawa. So the next day, nagpunta na ako sa surgeon. My son again took his emergency leave to be with me. After submitting all the requirements, yung mga clearance, na-admit ako ng September 15 and scheduled for operation September 16. Since this is the second operation, alam ko na what to bring and what not to bring. So, in the afternoon, nagmask kami. Pagkatapos, nilagyan ako ng IV, preparation for the operation the next day. So, the next day, the nurse helped me change into my OR gown. So, nakita niya na ang sinuot ko kasi dito na nakatali. So, hindi na siya nahirapan na tanggalin pa sa gown or kaya sa suot ko, tapos isuot pa dun sa gown, tapos naka-ano na ako noon, naka-adult diapers. So, sabi niya sa akin, Ma'am, 3 years na ako dito, ngayon lang ako nakakita ng ganitong ka-prepared na pasyente. Sabi ko, kasi ayoko nang mahirapan yung magbabantay sa akin eh. Kaya paglabas ko sa OR, in case na ma-jingle ako, dito na lang, hindi na ako akay pa and dala-dala pa yung dextrose, pupunta pa sa CR. So, hindi na sila mahihirapan. So, dinala na nila ako sa operating room. I saw my surgeon there. Binati niya ako in his usual cordial mood. Ang sabi niya, Good morning, Mrs. Kalalang. How are you? So, sabi ko, I know I'll be okay kasi andyan kayo. Sabi ko naman ganon.
Tapos, lumapit sa akin yung anesthesiologist. Tapos, in-introduce niya yung sarili niya. Pagkatapos, sabi niya maglalagay na siya ng gamot. And that was the last time that I know about it. Nagising na lang ako sa recovery room. After a while, checking vital signs, na-discharge na ako at dinala na ako sa room ko. Nung nasa room na ako, nakita ko na merong tawag nila grenade bottle. So it's a small plastic bottle connected with a tube, tapos nakakonect dun sa wound. Doon na pupunta yung dugo, and it is being emptied from time to time. They check the quantity and the quality of the blood. Mas masakit this time kasi syempre mas malaki yung tinanggal. In the afternoon, I was visited by the surgeon. Sabi niya na I should start moving around. Tapos in the evening, I was visited by the girlfriend of my son, tapos yung office mate niya. Siyempre, wala ka naman masyadong magagawa sa hospital. Televise yung mass 3 times a day. Tapos sabi ko sa anak ko, meron pala akong hindi nasasabi sa'yo. Sabi niya, ano yun? Kasi sabi ko, merong binigay sa akin yung maid. Nakita daw niya sa loob ng libro mo, 1,000 pesos. Hindi ko pa nabibigay sa inyo. Sabi niya, okay lang. Sabi ko, hindi, bibigay ko sa iyo. Sabi ko, hindi ko lang naaalala. Tapos sabi niya, hindi, okay lang. Actually, nakalimutan ko na nga yun eh. Sabi ko, talaga? Sabi niya, oo, nakalimutan ko na nga yun eh. Sabi, okay lang. Sabi ko, sige, thank you. Perfect timing, di ba? Yan ang tinatawag na perfect timing. Yung sinabi niya, sana pag sinabi niya, ganoon, akin na, nasaan, akin na. Sasabihin ko, aray, masakit yun. Masakit yun, sugat ko. Ano lang yan, mga light moments lang yan. So the next day, it was a Sunday. Nagpunta yung surgeon, would you believe, at before 9 o'clock in the morning, check on my wound and gave my discharge order. Talagang na-appreciate ko si surgeon kasi kung hindi niya ginawa yun and waited for Monday, meron pa sana akong additional 1 day. So, yung pagpunta niya ng Sunday, save us 1 day. Pagkatapos, since nandun yung anak ko, he talked to my son about my health condition. Na-appreciate ko talaga everything na ginagawa ng surgeon kasi he gives us medical information, gives us option, tapos told us about support groups, lagi niyang minimension yung bosom bodies at saka yung I Can Serve. Later on, I found out na my dear friend Adele Lingcho is a member of the I Can Serve Foundation. Sabi ko sa surgeon, regardless of the result, I want to make a vlog out of this whole experience para ma-share ko yung experience ko sa ibang tao at para malaman din nila yung importance ng mammogram. Sabi ko, can I put your name on it? So sabi niya, it's okay na mag-vlog. Sabi niya, mas maganda nga yun kasi you might be able to help others. Kaya lang, I really don't like the idea na ilalagay pa yung name ko. Kasi sabi niya gano'n, hindi lang naman ako ang nag-treat sa'yo. We are a team, sabi niya gano'n.
Sabi ko, sasabihin ko, a team headed by Doc. Sabi niya, I would rather, sana wag mo na lang i-mention yung name ko kasi private person. I don't want my name to go on the internet. Sabi niya ganun. O sige, sabi ko ganun. Yung follow-up check-up ko after 3 days where he will check on the wound, tapos tatanggalin na yung grenade bottle, tapos I will go back after mga 5 days para makuha ko yung biopsy report. So I went there after 3 days. So he checked on my wound, remove the bottle, pero yung sinabi niyang come back after mga 5 days to get the biopsy result, hindi pa ako nagpunta. Kasi natatakot ako na kung ano yung sasabihin sa biopsy result, hindi pa ako ready. So, siguro nakabalik ako after mga more than 1 week. Tapos, I decided to record the conversation kasi ang iniisip ko at that time, baka magsabi siya ng chemo at talagang blanco yung isip ko, hindi ko na tatandaan kung ano pa yung ibang sasabihin niya. Buti na lang nag-record ako para see for yourself kung gaano ka endearing itong surgeon. Kung pwede nga lang magpa-opera ulit, hindi, joke. Erase. No. Then I went to a medical oncologist. I also recorded that. So for the next 2 videos, you will see yung consultation ko with the surgeon, and the next one is my consultation with the medical oncologist.